Hi everyone! Welcome to today's math tutorial. In this video, we're going to learn all about integers, what they are, how they work, and why they are useful in real life. But first, ano nga ba ang integers? So integers are whole numbers that can be positive, negative, or zero. But first, ano nga ba ang positive and negative integers? So positive integers are number greater than 0. For example, 1, 2, 3, 4, and 5, and so on and so forth. So negative integers are number less than 0. For example, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, and so on and so forth. So makikita nyo dito sa may number line is sa may right ng 0, doon nakalagay yung mga positive integers such as 1, 2, 3, and so on and so forth. And sa left side naman, doon natin makikita yung mga negative integers such as negative 1, negative 2, and negative 3. At alam nyo bang pwede rin nating magamit ang integers sa real life? For example na lamang pag nagtitingin tayo ng temperature, kapag cold, automatic na negative siya. Kapag warm naman, automatic naman na positive siya. For example, nakikita nyo dyan sa may slide, yung warm na side is positive integers and yung cold na side naman ay mga negative integers. At pwede rin natin magamit ang integers sa elevation. For example, sa sea level naman. Kapag above sea level, positive. Kapag below sea level naman is negative. Nakikita nyo dyan sa slide, no? Below sea level, negative 100. Above sea level is positive 100 and positive 200. So, in adding integers, meron tayong dalawang rule. Unang rule is the same sign. So, sinasabi dito sa slide na to na kapag same yung sign ng dalawang integers, ipagka-plus mo lang sila and then kopyahin mo kung ano yung sign nila. For an example, 3 plus 2 is equals to 5, while negative 3 plus negative 2 is equal to negative 5. So, mapapansin ninyo na kung ano yung sign ng bawat integers na ipag-a-add natin, yun din yung sign ng kalalabasan nila or yung kanilang sum. Naiintindihan po ba? Second rule, different signs. Dito naman, kapag magkaiba yung sign ng dalawang integers, ipagmaminus nyo lang sila at kokopyahin kung ano yung sign ng bigger na number. For an example, negative 3 plus 2 is equal to negative 1. So, mapapansin ninyo, kinopya natin yung sign ng negative 3 dahil siya yung mas malaking integers. Nagigets po ba? Meron din tayong technique para mas mapadali natin yung pag-a-add ng dalawang integers. Tinatawag natin itong number line. Dito na ipapakita natin yung negative, 0, at saka positive numbers. Tara, subukan natin. Example, negative 7 plus 4. Una, imamark natin dito sa ating number line yung ating unang number. Ano nga ba yung una nating number? Negative 7, tama. So, imamark lang natin tong negative 7 and then, ipag-a-add natin siya sa ating pangalawang number which is yung 4. So, from negative 7, magja-jump lang tayo papuntang positive section para makuha natin yung sagot. So, from negative 7, magja-jump tayo ng 4 na beses. Negative 7, negative 6, negative 5, negative 4, negative 3. So, yung sagot ng negative 7 plus 4 is equals to negative 3. Madali ba? Ngayon, meron tayo ditong mga examples at kayo naman ang susubok na sagutan ang mga ito. Sagutan nyo nga. Ngayon naman ay dadako na tayo sa pagsusubtract ng integers. Meron lang tayong tatlong steps para masubtract yung integers. Una, palitan yung subtraction sign ng addition sign. Pangalawa, palitan lang natin yung sign ng pangalawa nating number. And then pangatlo, ipag-a-add lang natin yung dalawa nating numbers. Maliwanag ba? So, andito ang ating example. 6 minus 4. So, mapapansin natin dito na pinalitan natin yung subtraction sign into an addition sign.
At saka pinalitan din natin yung sign ng pangalawa nating number, which is from positive 4 into negative 4. So 6 plus negative 4 is equals to 2. Next, 7 minus 2. So mapapansin din natin na gaya ng number 1 example natin na from subtraction sign ay pinalitan lang natin ito ng addition sign. And then pinalitan din natin yung sign ng pangalawa nating number, which is 2 into negative 2. So 7 plus negative 2 is equal to 5. At ganun lang din sa mga susunod pa nating mga examples. Nagagets po ba natin ang subtracting integers? Very good. So in adding integers, you only have two rules. For an example, 5 plus 5. We have here same signs. Parehan sila as an integers. So we simply add them. So 5 plus 5 is equal to 10. Next naman, we have 3 plus 3. So same sign din sila. 8 plus 3, pag-add mo lang din siya. 8 plus 3 is equal to 11. How about we have negative 7 plus 3? If we have this case, we have not same integers, we have negative and positive. So basically, pag-add mo lang din sila. Basically, yung addition sign natin, gagawin natin siyang subtraction. So negative 7 plus 3, negative 7, magiging subtraction siya. So, ganyan. So, negative 7 minus 2 is equal to negative 4. Ikakopy ko lang yung sign ng mas malaking integer. So, that's how we add integers. Okay. In subtracting integers, we have two rules. First is to have our first number bring down the first number. Second, change the subtraction sign into a multiplication sign. So, plus. Third, we have to change the sign of the second number. So, we have here 6. It will become negative 6. So, now we have to solve it. 50 plus negative 6 is equal to negative 9. Let us 15 plus negative 6 is equal to 9. Okay, we have another example. We have here 11 minus 5. So what is the first rule? Bring down the first number. Second, change the subtraction sign to an addition sign. Third, we have to change the sign of the second number. So 5 will be negative 5. So add them. 11 plus negative 5 is equal to 6. Last example. 9 minus 3. So we have here 9 minus 3. First, bring down the first number. Change the subtraction sign to an addition sign. And then change the sign of the second number, which is 3, negative 3. So 9 plus negative 3 is equal to 6. That's all. Ngayon, para malaman natin kung naintindihan nyo nga ba kung paano mag-subtract ng integers, nandito pa ang ibang mga examples para kayo naman ang sumagot. Dadako naman tayo sa multiplying and dividing integers. Kagaya ng mga sinabi ng teachers yung kanina, kada problem, kailangan may rule tayo na susundin. Kagaya dito sa multiplying and dividing integers, may rule rin tayo na susundin. Rules for multiplying and dividing integers. So unang-una, babase tayo sa sign nila. If the signs are the same, then the answer will be positive. If the signs are different, then the answer will be negative. So kagaya na nakikita niyo sa slide natin ngayon,
Kunwari, kapag positive times positive is equals positive. And negative times negative is equals positive pa rin kasi parehas pa rin sila ng sign. Pero kapag nag-iba na, kagaya na ito na sa baba, positive times negative is equals to negative. Negative times positive is equals to negative. So ngayon, nadako naman tayo sa multiplication and division of integers. So may ginawa kong mga example dito, pero unahin natin na ang sa multiplication. So, multiplication, bago natin simulan ito, may sinabi ako muli kanina, kung nakikinig kayo, na kapag parehas yung sign, automatic lalabas ay positive. Kapag magkaiba naman yung sign, lalabas naman ay negative. So yun, kung naaalala nyo yun, nag-aaral natin lang ito. Simulan na natin. So positive 3 times positive 5 is equals to positive yung lalabas kasi parehas positive. Parehas sila ng sign. So 3 times 5 equals to positive 15. Nakuha ba? Okay, next time. Paano naman kung ganito? Negative 3 times positive 5. So kung nakinig kayo kanina, nasasagutan din natin ito. So kapag magkaiba yung signs, automatic, negative na yung lalabas. So 3 times 5, negative 3 times 5 is equals to negative 15. So, paano naman kung ganito? Ito, hindi na lang natin makita ng ganitong problem. Paano kung ganyan? Tatlo yung kailangan natin i-solve. So, hindi natin siya bibiglain sa pag-solve. Kailangan isa-isa lang. Pero, uunahin na magsisolve na tayo sa dalawa. So, negative 3 times negative 5. So, para sila ng sign. Positive, 15. Hindi na natin kailangan isulat yung positive. Kasi kapag walang sign na nakalagay, automatic positive. Okay? So, next naman is ibababa natin itong natira negative 2 times negative 2. So, ano ang sagot? 15 times negative 2 is equals to positive negative 30. So, yun. So, dadako naman tayo dito sa division. So, kagaya ng multiplication, na nabanggit ko rin kanina, same lang sila ng roots na kapag pareha sila ng signs, automatic positive yung lalabas. Kapag magkaiba naman ng signs, negative na lalabas. So, itry natin ito. 15 yan. So, 3. Okay. Dadako naman tayo sa division. Ito yung ibibigay kong example sa inyo. 15 divided by 3. So, yun. Kapag yan, same sila ng signs. Ano yung sabi ko kanina? Pag same ng signs, positive ang lalabas. So, yung magiging sagot natin dito is positive 5. So, paano naman kapag ganito? Negative 15 divided by 3. So, magkaiba ng signs. So, yung magiging sagot rin natin ay negative. So, negative 15 divided by 3 is equals to negative 5. So, gawin natin yung kanina yung tatlong problem. Tatlong numbers yung makikita natin.
hindi rin natin bibigyan ito, dadaan natin. Unahan natin yung nasa loob ng bracket. So dito wala namang nakalagay na divide na sign. So ito times muna natin siya or multiply natin siya. So negative 15 times negative 3 is equals to positive 45. Tapos ibababa natin yung negative 5. Divided 45 divided by negative 5 is equals to negative 9 kasi magkaiba sila ng sign. So ganun lang madali ang pag-multiply at pag-divide ng isang integer. Maraming salamat. Sa pagsasolve ng integer, hindi lang natin kailangan gumamit ng simple method para sagutan ito. Pwede rin tayo ng mag-isip o gumamit ng masayang paraan. Kagaya na lang nito nasa slide natin ngayon. We can use these chips and tiles to learn multiplication and division of integers. So yung blue chip nagre-represent sa positive integer and yung red chip naman is nagre-represent sa negative integer. So dito naman tayo sa division. So 12 divided by 4. So how many members are there in each group if 12 is divided into 4 groups? So yung 12 hahatiin natin sa 4. Dapat equal yung magiging value ng bawat hati or ng bawat group. So pwede natin siyang hatiin sa 3. Tig-3. So 3 plus 3 plus 3 plus 3 is equal to positive 12. Kaya magiging sagot natin dito ay positive 3 kasi gumamit rin tayo ng blue chips. So i-try natin itong number 1. 3 times 4 means 3 groups of 4. So wala naman nabanggit na negative, so i-assume natin na lahat to ay positive. So maglalagay tayo ng 4 plus 4 plus 4 na blue chips kasi positive silang lahat. Kaya naging answer is positive 12. So number 2 naman, 3 times negative 4. Ibig sabihin, 3 groups of negative 4. So maglalagay naman tayo dito ng red chip kasi maghanap tayo ng 3 groups ng negative. So maglalagay tayo ng 4 plus 4 plus 4 na chips or na red chips. So magiging sagot ay negative 12 kasi red yung ginamit natin. Itong last naman, negative 3 times 4, ibig sabihin ay the negative of 3 groups of 4. So paano yan? So unang-una ilalapag natin yung positive groups. Positive 4 plus positive 4 plus positive 4. Saka natin i-flip into negatives. Kaya magiging negative 4 plus negative 4 plus negative 4. Kaya magiging answer is negative 12. Next is negative 12 divided by 4 or positive 4. So how many members are there in each group if negative 12 is divided into 4 groups? So hatiin natin yung negative 12 sa 4 groups. So pagkaya ng kanina, hatiin natin siya sa tig-3 members. So 3 plus 3 plus 3 plus 3 is equals to negative 12 kasi negative yung ginamit natin or yung red chip. So pwede natin siya hatiin sa 3 members
Tapos, for groups. So, each group has 3 negative chips or red chips. And the answer is -3. So, may hinanda ako ditong short quiz or short activity para sa inyo, para matry nyo kung naintindihan nyo ba talaga yung lesson na to. So, pwede nyo i-post yung video and sagutan nyo